Alright, mga kababayan, magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon itong si Senator Bato de la Rosa na nako, tila baga ay nagpapakampi ho kay Donald Trump. Naks. 'Di ba kasi nga merong warrant of arrest na nailabas sa kay Duterte o ano, 'di ba? Basta nadala na siya nun sa The Hague. O, at ang coming soon, very very soon, 'di ba? Maybe tomorrow, if not, then another tomorrows. Kay Bato de la Rosa naman po yung warrant of arrest. Ngayon, mukhang natataranta na nga yung mama. Aba, naalala ko lang na nagpapakampi siya kay Donald Trump. Samantalang nung 2020, nung kinansela ng Amerika ang kanyang visa at hindi siya makapasok sa bansa nila, ayun ay dahil po sa kanyang involvement sa human rights violations. Diba? Dahil po sa war on drugs si Duterte. Oh. So, paano itong kakampihan ni Donald Trump? Ang pilit niya pong na-avail dito kasi, ito yung sinasabi niya, oh. Ay, sorry. Ayan. Mga tumulong sa pag-aresto kay Duterte, pwedeng managot kay Trump, diba? Sabi niya, it is a moral obligation of the committee to share our findings. Ito naman yung pagsusumbong niya sa aeroplano. Binabanggit kasi nila kung ano yung detalye ng aeroplano, yung Gulfstream na sinasabi nga rin ni Aimee, ay madalas na nakikitang sinasakyan din ng kanyang kapatid in the past few trips nito. Eh ano magagawa mo? Private yun. For rentals yun. Di ba? Utak nito ni Aimee, cancel culture din eh. Yun ang gustong palitawin eh. Di ba? I-cancel ang mga Filipino. Ba't ikaw ba nagbabayad? Di ba? Ngayon, sabi ni Bato de la Rosa dito sigurado ako kung may-ari ka ng eroplano, mayroon kang ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your actions. Dahil very clear yan sa executive order na inisyu ni President Trump. Ano ba yung inisyu ni Trump? Ito po ang sinabi doon, the United States unequivocally opposes and expects our allies to oppose any ICC actions against United States, Israel, or any other ally of the United States that has not consented to ICC jurisdiction. Now, that has not consented to ICC jurisdiction po ang binabanggit dito. Diba? So take note na hindi na po member ng Rome Statute or ng ICC ang Pilipinas. Pero, diba, we have been part of the ICC. Member state tayo previously niyan. Nagkaroon ng jurisdiction dito sa atin, ang ICC. Ano ba yung dinidinig ng ICC? Diba? Cases in relation to human rights violations. Diba? Ano yung kaso nilang haharapin doon? Crimes against humanity. Kaya nga ayaw siyang papasukin ng Amerika eh. Hanggang ngayon, hindi pa yata inaaprubahan din ng visa ni Bato de la Rosa sa kanilang bansa. So hindi ho nangangahulugan, may ganyang sinabi si Trump, matik nang makaka-avail. Ang ibig sabihin lang po niyan, ito po ay para doon sa mga mulat sa poll, hindi po sumama sa ICC, hindi po nagpasailalim. Tapos sasaklaw-saklawan kasi kakaiba din ang trip ng ICC. 'Di ba? Papa-aresto nila yung mga leader ng bansa na kung tutuusin from the very start, wala naman silang jurisdiction. Hindi nagpasailalim sa kanila like China, USA at etong Israel. Yung bansa nga rong Hungary, alis din daw sa ICC. Pag mga human rights violators talaga ang leader ikakalas kasunduan ng kanyang bansa. Ay nako. Para saan nga ba ang ICC? Ito po ay hadlang sa pag-exist ng possible tyrant, leader na malupit sa kanyang mga mamamayan, alang-alang sa kanyang sariling political gain. Yun po ang purpose nito. 'Di ba? Nakatulad nitong kay Duterte, walang nagkakagustong magdemanda rito. No. Then therefore, ang last resort nila
which is the court of last resort, ito pong ICC na nagkataon noong 2017 lang niya po inalis ang Pilipinas. 2018, sorry. 2017 siya na demanda. So Bato de la Rosa, I hope you get this. Yung mga staff niya, mga DDS. Ang maliwanag ng binabanggit dito, that has not consented into ICC jurisdiction. Sa Tagalog po ay hindi po naging miyembro, hindi po nagbigay ng kanilang sarili, nagpaubaya ng kanilang sarili kahit nasa pansamantalang panahon. Okay, wala. Kailangan tinutukoy dyan, ka-estado ng US, ng Israel, ng China na hindi naging miyembro ng ICC o maging ng Russia. Ganun yun. Okay, so sabi rito, the wording is so vague that international human rights lawyers fear it could cover someone as remote as a Filipino. No, hindi mangyayari po yan. Because we are a major US ally and we are no longer member of the ICC. Mangyayari po rito since we are US major ally, gaya ng binabanggit dito. So yun pong halimbawa, si PBBM bintangan ng mga DDS na kasi may EGK rin itong panahon niya eh. No, pero hindi naman po ito state-sponsored. Walang polisiya ng patayan ang kanyang administrasyon. So kung magsasampa sila ng reklamo labang kay PBBM bilang ganti ni Digong kay PBBM, hindi ho magpo-prosper din sa ICC. At kung sakali mang patulan ng ICC na 500,000 percentage na malabong mangyari, di ba? Kung sakaling patulan nila, then ang US po ay makikialam. Okay, ganun po ang ibig sabihin ng Amerika o nito ni Donald Trump. Now, the third effects would be travel prohibitions, including cuts from the US or freezing of US assets. That is exactly what De La Rosa wants to happen. Diba? Setting his sights initially on the owners of the chartered plane that flew Duterte to The Hague. Alam nyo, kahit na ano pa niya yan, malabo yan eh. Ano nang kinalaman ng private jet doon? I-rental lang naman yun. Diba? Ano lang, nagpapakita lang po ito si Bato de la Rosa, yung ganitong ugali ay napakapangit. Bakit kailangang damay-damay? Diba? Tapos samantalang siya nga, hindi naman lang din humaharap ng investigation sa kanya roon sa house. Nung pinapatawag siya ng Quadcom. Diba? Tapos gusto niya ngayon mandamay ng iba. Harapin mo muna yung mga reklamo laban sa iyo sa Kongreso. Tapos yung dyan sa ICC, di ba? Panindigan mo, harapin mo. Total sabi mo, gusto mong samahan si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Malay mo, maging kayong roommate. Okay? So, ay nako. Diba sabi rito, sigurado ako kung may-ari ka ng eroplano, meron kang ari-arian sa Amerika, kaya prepare for the repercussions of your actions. Walang yan. Dahil very clear yan sa executive order na inisyo ni President Trump. Eto, sabi rito, tinanong raw po siya kung nakikipag-usap daw sila sa US official para i-push yung sanction. So sino po ba yung mga tinutukoy niya rito na tumulong sa pag-aresto, sa mga naging instrumento, di ba? So yung mga tao na yun, kabilang ang Pangulo natin, yun ang kanyang tinutukoy rito sa secret niyang ito. Na para hindi na makabiyahe ng Amerika sa PBBM at saka yung military aid, no, yung magputulin na rin. Sabi-sabihin, masabotahe yung modernization ng military natin. Malabong gawin niya ng Amerika. Tingin ko hindi ho ipagpapalit ng Amerika kay Bato de la Rosa o kay Amy Marcos o kay Bongo o kay Duterte ang pagiging major ally natin na somehow pasasamain ni Trump yung kalooban ng mga Pilipino. 'Di ba? Hindi niya magagawa 'yan. Unang-una, they have good relationship with Imelda Marcos, nanay ni Amy at saka nito ni PBBM. Pangalawa, major ally tayo ng US. Sa usapin ng pangseguridad. Hindi unless kayang protektahan, masagot nila Bato de la Rosa et al. Ang national security ng Amerika. So, sabi ito, ito yung sabi ko kanina, cancel yung kanyang visa. Tapos si Digong dati, di ba?
gustong sabotahiin etong mga EDCA sites. Imagine yung Visiting Forces Agreement. Kasi kapag ang Visiting Forces Agreement na yan ay nakansela na, ang mangyayari po dyan, lahat ng EDCA sites wala na rin. Kasi nag-i-exist lang ang mga EDCA sites because of this agreement ng VFA na yan with the Philippines. Kaya ito yung gusto niya noon. Kaya lang syempre, alam mo naman, na pakinabangan o natakot kay Lloyd Austin nung kausapin siya, and then he changed his mind, and then binawi niya yung kanyang desisyon na na-extend na ng-extend. Na-extend na, nag 1 year na para maging valid. Tinatanong ng, is that really what you want to do? Is that really what you want to do? Diba? Sabi niya, no. Cancel mo muna. Ano mo muna? Extend mo muna furtherly. Wala rin paninindigan, no? Ay, nako. So, hindi ho mangyayari na si Bato de la Rosa rito kampihan po ng Amerika. Okay? Malabo pa po. Malabo pa po 'yan sa sa